Hello, kamusta tayo lahat? I worship the Almighty Father. I magnify His name, the Creator of the world, our Creator, for His faithfulness, for His justice, and for His righteousness. And I glorify Jesus Christ for saving us from eternal damnation, for being patient with us. Hindi tayo dapat tumigil to worship our Father and Jesus Christ because of their great love na binibigay nila sa atin every day. So dito na sa Psalm chapter 28, verse 6 to 9. Blessed be the Lord, because He has heard the voice of my supplications. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoices, and with my song I will praise Him. The Lord is their strength, and He is the saving refuge of His anointed. Save your people and bless your inheritance. Shepherd them also and bear them up forever. So alam natin itong Psalms, David was guided by the Holy Spirit when he wrote this book of Psalms. Pag sabing Book of Psalms, mga kanta to, no? Mga ginawang kanta ni David, at siya ay guided by the Holy Spirit nung kinompose niya tong mga kanta na to. Sadly, hindi natin alam yung mga tono, pero merong mga tao ngayon na ginagamit itong mga sa Bible, mga chapters and verses, kumukuha, tapos inilalagay sa mga songs. Kaya, we should praise the Lord, glorify His name. Dahil sa mga songs na yun, naalala natin, yung na-memorize natin, yung mga salita ng tatay natin. Kumakanta ba kayo ng praise and worship songs for our Father and Jesus Christ? Kakanta tayo, no? Kahit na pangit ang boses natin, ang pakinig ni Almighty Father sa boses natin, maganda. Dahil siya ang pinupuri natin. Ang pinupuri natin si Jesus Christ. Kaya, huwag yung sabihin pangit ang boses nyo. Dahil ang pinupuri natin ay yung tatay natin. Kaya ang maganda ang pandinig ni Almighty Father pag pinupuri natin siya. Kahit ano pang itsura natin, maganda tayo sa paningin ni Almighty Father. Dahil siya ang pinupuri natin. Dahil perfect yung pinupuri natin. Si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Holy. No? So last time, we read Jeremiah chapter 21. Alam naman natin na ang Bible, may mga metaphor to. May mga figures of speech. Alam niyo naman yun na yung figures of speech, di ba? Na yung mga poems, no, nabanggit ko na dati, may mga ganun din. It's a simile, metaphor, onomatopoeia, marami pang iba yun na mga figures of speech na ginagamit ng mga prophets, bigay ni Almighty Father, para lalong maintindihan ng mga tao. At para mai-apply natin hanggang ngayon yung mga turo ni Almighty Father, na kahit iba ang names na nakalagay, iba ang location, pero dahil kay Almighty Father, ipapaintindi niya sa atin, kaya naiintindihan natin yung kanyang mga salita. So dito sa Jeremiah chapter 1, sinabi ni Almighty Father kay
King Zedekiah sa pamamagitan ng kanyang mga servants na si Pashur at Zephaniah, servants ni Zedekiah, no? King Zedekiah, na kinausap ni Jeremiah, na galing naman kay Almighty Father yung message na ang mangyayari ay ang Judah makakaranas ng pain and sufferings. Magtataka kayo, bakit laging pain and sufferings ang padala ni Almighty Father? Hindi na natapos yung pain and sufferings natin dito sa mundo. Bakit inaalaw ni Almighty Father? Bakit may mga namamatay? Bakit may mga nasasaktan? Hindi ba natin dapat itanong sa sarili natin, bakit nangyayari yun? Hindi ba natin dapat tingnan yung sarili natin? Nangyayari yun dahil sa tayo ay makasalanan. Sa mga maling mga desisyon na ginagawa natin, sa reject natin kay Almighty Father, dahil pag nagkakasala tayo, nire-reject natin si Almighty Father. Napapalayo si Almighty Father sa atin. Kaya inaalaw ni Almighty Father na maka-experience tayo ng mga heartaches and pains para lumapit tayo sa Kanya at maging humble tayo. Hindi tayo maging mapagmataas. So dito, no, mapagmataas yung si King Zedekiah. Kaya ang gagawin muna ni Almighty Father, bibigyan niya ng famine and calamity ang Judah. At pag bugbog sarado na ang Judah, saka naman niya i-hand over sa King of Babylon ang Judah. Si Almighty Father nag-hand over. Si Almighty Father lahat ang nagde-decide. Kasi siya ang ating creator. Alam niya kung ano ang best para sa atin. At baka sabihin niya, hindi, that was it's in the Old Testament, diba? So bakit hanggang ngayon? Yes, hanggang ngayon. Si Almighty Father hindi siya nagbabago sa atin. Sa pagmamahal niya, sa pag-guide niya sa atin. Nauulit ng nauulit. Bakit? Nauulit ang kasalanan ng tao. Kaya ang ginagawa ni Almighty Father, inuulit na pinaparusahan niya tayo. Generation to generation to generation. Nauulit. He is a loving God. Gusto niya tayong masave. Gusto niya tayong dalhin sa kanyang heavenly kingdom. Doon sa lugar kung saan tayo galing. Kailangan tayong makabalik. Kaya inaalaw ni Almighty Father ang pain and sufferings para makabalik tayo, ma-realize natin kung ano yung tama, kung saan tayo nanggaling, kung ano ang meaning ng buhay. Kaya dito na sa Jeremiah chapter 21 verse 9, ang sabi dito, he who remains in this city shall die by the sword, by famine, and by pestilence, but he who goes out and detects the Chaldeans who besiege you, he shall live, and his life shall be as a prize to him. Inihahalin tulad ni Almighty Father yung pagiging isang pagsusurrender sa mga Chaldeans or sa mga Babylonians, sa pagsurrender natin na kay Almighty Father. Naiintindihan niyo ba? Kasi sabi dito, masisave kayo, ang buhay nyo ay magiging premyo para sa inyo dahil hindi kayo mamamatay. Sabi sa mga taga-Judah, kung kayo ay magpapasakop sa mga Chaldeans at aalis kayo kung nasaan kayo ngayon. So tayo, aalis tayo kung saan tayo ngayon, nasan tayo, nasa kasalanan. Ano ang gagawin natin? Isusurrender natin kay Almighty Father para tayo ay mabuhay. Naiintindihan niyo? Kaya, it's a metaphor. Kahit ito noon nangyari, may a-apply pa rin natin sa buhay natin itong nangyari sa Judah. Dito sa Jeremiah chapter 21. So, ang counterpart nito, no, sa New Testament, those who do not want to surrender their lives to the Almighty God will die, but those who give up their lives will save it. So makikita to sa Matthew chapter 16
verse 25, Mark chapter 8 verse 35, at saka sa Luke chapter 17 verse 33. Surrender tayo kay Almighty Father para mabuhay tayo. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. Nakikita niyo na yung comparison sa verse 9 ng Jeremiah chapter 21 verse 9. He who remains in this city shall die by the sword, by famine, and by pestilence. Pag tayo ay nagre-remain sa ating mga kasalanan at sinusunod natin ang ating mga gusto sa buhay, masisira tayo, mamamatay tayo. Pero pag nag-surrender tayo kay Almighty Father, ano mangyayari sa atin? Mabubuhay tayo. Nakikita nyo na yung comparison. Dito, uncertain yung buhay ng mga Judeans, yung mga Jews, napaka-uncertain. Tayo, ang buhay natin kay Almighty Father, uncertain din tayo. Pero si Almighty Father, alam niya yung kanyang ginagawa. Kaya we must yield to the proddings of our Almighty Father. We must give in to our Father's plan. Para yung life natin masave. Hindi man tayo mabubuhay forever dito sa mundo na to, dahil itong mundo na to ay makasalanan, makakasama natin yung tatay natin, yung soul natin, mabubuhay, makakabalik sa tatay natin. And after that, pag natapos na ang lahat, sa end of times, matitipon na ang lahat ng mga anak ni Almighty Father, ibabalik niya sa atin ang lupain. Ibabalik niya tayo sa lupa, magkakaroon ng New Jerusalem. Kaya nga yung mga words dito ni Almighty Father, nahihirapan maintindihan ng mga ibang tao. Parang naguguluhan sila. Hindi nila, bakit biglang may parating na ganitong kalaban, biglang binanggit yung ganyang king, tapos na yung ganyan na era ng king na yon. Kasi nga, hindi naiintindihan ng mga tao. Dahil ito ay prophetic book. Pero kung titignan mo ang summary ng Bible, ginawa tayo ni Almighty Father. Naging makasalanan tayo at kailangan nating makabalik sa Kanya. At ibibigay niya sa atin ang ating inheritance. Yun lang, ganun lang kasimple. Pero bakit nagiging complicated? Dahil sa tao, makasalanan, marami tayong mga pangarap sa buhay na gusto nating sundin yung sarili natin. Nakala natin, yun na yung ikakasaya natin eh. Nakalimutan natin yung tatay natin. Ano ang utos ni Almighty Father? Execute judgment or maging patas tayo. Huwag tayo mananakit ng mga kapwa-tao. Huwag tayo mga abuso. Dahil ang mga tao ngayon, noon pa man, inaabuso na nila ang kapwa-tao nila. Hanggang ngayon, nangaabuso pa rin ang mga tao ng kapwa-tao. So, nasaan na yung love yourself? Love your neighbor as you love yourself. Hindi natin sinusunod. Paano ba natin inaabuso ang mga tao? Ano ba ang trabaho ninyo? Tama ba ang pagpapasweldo ninyo? Tama ba yung pagbibigay nyo ng mga produkto na maaayos sa mga tao? Nakukuha ba nila yung quality, magandang quality na angkop sa pera nila? Yung mga boss ba ninyo, hindi ba kayo nagnanakaw ng oras sa mga boss ninyo? Kahit maliit na bagay lang yun, kung galing yun sa opisina, ninakaw mo yun.
Kung nag-opisina ka, tapos may ballpen doon, hindi naman talaga yun para mo gawin na gamitin for personal use, pero ginamit mo for your personal use. Hindi sa'yo yun. Ninakaw mo yun. Abuse din yun. Maliit lang na abuse yun, pero pare-pareho rin yun ang pagnanakaw at ang nakapatay ng tao. Pati na ang panchichismis, pare-pareho din yun. Kapitbahay mo, ichinismis mo, yung ganun din. Nang-aabuso ka ng tao. Ginagawan mo ng chismis para maging sikat ka. Para ikaw ay umangat sa buhay. Nananapak ka ng tao. Akala mo hindi ka nananapak ng tao. Nakakatapa ka ng tao pag nakakasabi ka ng mga masasama na bagay sa kapwa-tao mo. Nananapak ka ng tao. Kaya tayo, no? Ano nakalagay dito sa verse 14 ng Jeremiah chapter 21? But I will punish you according to the fruit of your doings. Hindi lang ito ay para sa noon sa mga tao na tao sa Juda, kundi ito ay para rin sa atin. Kung noon paparusahan ni Almighty Father yung mga tao according sa fruit ng kanilang mga gawain, tayo din, dahil tayo anak din tayo ni Almighty Father. Hindi nagbabago yung tatay natin kung ano ang trato ni Almighty Father sa mga ninuno, sa mga tao, sa mga past persons. Ganun pa rin ang trato ni Almighty Father sa atin. Kaya kung ano man yung mga bagay na ginawa natin, paparusahan tayo ni Almighty Father. According sa fruit ng gawa natin. So dito na tayo sa Jeremiah chapter 22. Thus says the Lord, go down to the house of the king of Judah, and there speak this word. Pumunta ka dun sa house ng king of Judah, and there speak this word. Ang king of Judah, hindi lang to sa king of Judah nung time na to. Uulitin ko, no? Hindi lang to para sa king of Judah nung time, anong year ba to? Yung mga, 500 BC, ganon, or BCE, gusto nyo, kasi gusto nyo gawin yung before Common Era, pero ang tawag ko ron, before Christ's Era, BCE, no? Or 597 BCE. Hindi lang ito message ng Jeremiah para sa 597 BCE, kundi para na rin sa year, anong year tayo ngayon. Para sa ngayon. At sino ang king dito sa ngayon? Kasi ito ay king of Judah, di ba? Itong binabanggit na king dito, sino to sa ngayon? Bawat isa sa atin, king tayo. Nagdedesisyon tayo ng sarili natin. Bawat sa bahay ninyo, may king doon sa bahay ninyo. Kung sino man ang namumuno sa bahay ninyo. Sa society, merong king din. Nagro-rule over you. Ibig sabihin, ang king, no? Nagro-rule over people. Tayo, nagro-rule tayo sa sarili natin. So, pwede rin tayong makonsider na king. Ito ang message, no? And say, hear the word of the Lord, O King of Judah. Kaya sabi ko, hindi lang ito para sa King of Judah, kundi para rin sa atin. You who sit on the throne of David, you and your servants and your people who enter these gates, para sa lahat ng tao. Verse 3, thus says the Lord, execute judgment and righteousness. Gumawa tayo ng justice at righteousness. Yun dapat lagi ang
nasa isip natin ang gumawa ng tama at equal, hindi nanlalamang ng tao. And deliver the plundered out of the hand of the oppressor. Tumulong sa ibang mga tao. Ganyan din tayo. Kung noon itong utos ni Almighty Father, hanggang ngayon ganito pa rin ang utos ni Almighty Father dahil hindi siya nagbabago. Deliver the plundered out of the hand of the oppressor. Tulungan nyo yung mga na-oppress. Tulungan nyo yung mga inaabuso. Anong sabi ni Jesus Christ? Love your neighbor as you love yourself. Kung mahal mo yung sarili mo, na pinoprotektahan mo yung sarili mo, poprotektahan mo rin yung kapwa-tao mo dahil mahal mo rin siya eh. Gaya ng sarili mo. Do no wrong. Huwag kayong gumawa ng mali. And do no violence to stranger. Sa mga foreigners, mga stranger, no, or sa mga taong hindi nyo kilala, huwag nyong aabusuhin, huwag nyong ibubuli. Example, sa school, may mga bagong students. Binubuli ng mga kapwa student. Do no wrong and do no violence to the stranger. Minsan, may bago sa opisina ninyo, ibinubuli ninyo. Ganun ang ugali ng tao, masama. Nakita nyo lang nakakaiba yung tao, inaaway nyo na, wala naman sa inyong ginagawang masama. Tinuturuan tayo ni Almighty Father, hindi lang to para sa mga tao nung king pa si Zedekiah or nung prophet pa si Jeremiah, kundi hanggang ngayon to, kinakausap tayo ni Almighty Father. Kaya nga nasa Bible eh. Kaya nga pinasulat ni Almighty Father kay Jeremiah. Para mabasa ng mga tao. Generation to generation to generation. Na ito ang utos niya. The fatherless, mga orphans, or the widow. Pag sinabing widow, walang asawa. Walang nagpoprotekta. Gaya ng mga fatherless, mga orphans, walang nagpoprotekta. Yung mga strangers, mga walang kakilala, walang nagpoprotekta sa kanila. Nor shed innocent blood in this place. Huwag papatay ng tao at huwag din mang-aabuso ng mga taong walang alam or inosente or yung mga walang kasalanan. Huwag ganon. Minsan may mga taong walang kasalanan tapos yun ang sinisisi ninyo. May mga ganong tao, nananahimik lang yung tao, pero nasisisi. Galit si Almighty Father sa mga wicked people. Verse 4, for if you indeed do this thing, then shall enter the gates of this house, riding on horses and in chariots, accompanied by servants and people, kings who sit on the throne of David. Dahil, pag ginawa ninyo ang mga bagay na to, anong gagawin nila? Execute judgment and righteousness or dispense justice. Maging patas ka at tumulong sa mga taong na-oppress. Huwag kang gagawa ng kamalian o kasamaan. Hindi ka gagawa ng pang-aabuso sa mga tao, sa mga walang nagpoprotekta at sa mga inosenteng mga tao na walang kinalaman or without fault or walang ginawang masama. Kung gagawin nyo ang lahat ng yon, makakapunta kayo. You shall enter the gates of this house, riding on horses and in chariots, accompanied by servants and people, kings who sit on the throne of David. Royalty. Ibig sabihin. At alam naman natin, pag royalty, kay Almighty Father yun, makakapasok tayo sa kaharian ni Almighty Father. Yun ang ibig sabihin dito. Verse 5, but if you will not hear these words, I swear by myself, says the Lord, that this house shall become a desolation. Anong sabi ni Almighty Father ulit? Pero kung hindi ninyo papakinggan ang mga sinabi ko, ng abuso kayo ng mga tao,
ng mga fatherless, ng mga orphans, ng mga foreigners or strangers. Hindi kayo nag-execute ng justice and righteousness. Anong gagawin ko? Isinusumpa ko, I swear by myself, says the Lord, that this house shall become a desolation. Ang lupain, magiging desolate, ruined. Sisirain ni Almighty Father ang mundo. Verse 6, for thus says the Lord to the house of the king of Judah, you are Gilead to me, the head of Lebanon. Ano ba ibig sabihin ng Gilead? Ibig sabihin kasi ng Gilead, it's a mountain of declaration, statement, affirmation, assertion, profession, attestation, avowal, claim, or evidence. So tayo ang testimony, okay? Or declaration or statement that the Lord is good dahil tayo ay, kung nasaan man tayo, nandito tayo ngayon sa kinalalagyan natin. Kaya tayo yung attestation or testament that the Lord is good and loving. Yet I surely will make you a wilderness, cities which are not inhabited. Pero kahit na kayo ang aking declaration, yung nation ninyo, kayo mismo mga taong aking testament na tinulungan ko kayo dahil sa mahal ko kayo. Pero kung hindi nyo gagawin ang mga bagay na ipinag-uutos ko sa inyo, gagawin kong wilderness ang lugar ninyo. Ang city niyo uninhabitable, desolate. At ito nga ang mangyayari, uninhabitable, sa Book of Revelation. Verse 7, I will prepare destroyers against you. Everyone with his weapons, they shall cut down your choice sitters and cast them into the fire. They shall cut down your choice sitters, mga tao, and cast them into the fire. Proud people will be destroyed by the Almighty Father. Arrogant. Yung mga hindi nagpapasakop kay Almighty Father. Yung dinay ang existence of our Creator. Mas pinapahalagahan ang mga bagay dito sa mundo. They will be cut down. They will be humbled and cast into the fire or the eternal damnation. Verse 8, and many nations will pass by this city, and everyone will say to his neighbor, why has the Lord done so to this great city? Bakit ginawa ni Almighty Father yon sa mga tao, sa kanilang lugar? Verse 9, then they will answer, because they have forsaken the covenant of the Lord their God, and worshipped other gods, and served them. Dahil iniwan nila ang covenant, ang treaty, ang pact, ang usapin, ang testament nila kay Almighty Father, ang promise, hindi nila tinupad yung terms and conditions. At ang ginawa nila, they worship other gods and serve them. Nagwo-worship ba kayo ng other gods ngayon? Sino ang mga wino-worship yung other gods ngayon? Pwedeng yung other gods na sineserve nyo ay buhay pa sa mundo na to. Yung mga prioritize nyo, no, na mas inuuna nyo kaysa kay Almighty Father. At pwede rin yung mga gods ay mga graven images or statues. Or yung tradition ninyo na mas gusto nyong paniwalaan kaysa kay Almighty Father. Yun ang worship ninyo. Nag-worship kayo ng kahoy, semento, bakal, ginto. Business ninyo, wino-worship ninyo. Trabaho ninyo, wino-worship ninyo. Kahit na masipag ka sa trabaho mo, kahit masipag ka sa business mo, 24/7 ka, laging nasa utak mo business mo, or yung negosyo mo, or yung trabaho mo, hindi ka nakakapag-invest ng maayos. It's a bad investment. Dahil ang tunay na investment kay Almighty Father
ay yung sundin ang kanyang mga ipinag-uutos. Yun ang true treasures kay Almighty Father. Hindi na nanakaw. Susundin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Di ba tinuro sa atin ni Jesus Christ sa New Testament? Inuulit-ulit ko kasi baka hindi niya naiintindihan, no? Kaya kahit sabihin, hindi, masipag ako sa trabaho. Masipag ka sa trabaho, nakikita ka ng mga tao. Si Almighty Father, anong tingin sa'yo? Mas importante ang tingin sa atin ni Almighty Father kaysa sa tingin ng tao. Hindi niyo ba naintindihan yon? Ang mga tao, fickle-minded. Sa ngayon, gusto ka nila. Dating ang oras, aayawan ka nila. Ganun ang ugali ng tao. Di ba alam ni Jesus Christ na ganun ang ugali ng mga tao? At sa trabaho mo, pinaprioritize mo. Kung ano man ang mangyari sa'yo, anong gagawin ng trabaho mo sa'yo? Papalitan ka lang, di ba, ng ibang tao? Ganon, kadaling palitan ng tao. Papalitan ka lang ng ibang tao. Tapos minamahal mo ang trabaho mo. Minamahal mo yung bumubuhay mo dito sa mundo. Akala mo importante ka dito sa mundo na hindi gagana ang mundo na to pag hindi ka gumilos o hindi ka gagawa. Iikot pa rin ang mundo. Hindi pala yung mundo umiikot, yung sun and moon pala, sorry. Iikot pa rin, hindi kasi kayo naniniwala kung ano ang shape ng mundo. Tumingin kayo sa Bible. Nasa inyo yan kung sinong paniniwalaan nyo, ang Bible or ang science, ha? Mas pininiwalaan ko tong Bible, mas nauna to sa science. Matagal na to, gawa to ni Almighty Father. Never nagsinungaling si Almighty Father. Kaya mas pagtitiwalaan ko ang tatay ko. Ngayon, balik tayo dito, no? Kung sino yung sineserve ninyo. Na kahit na magpakasipag kayo sa business ninyo, o asa ng, alimbawa, no, may isang businessman na sobrang yaman niya, nagpakayaman. O nasa na siya ngayon? Wala naman na siya. Nasa na siya? Asa na yung katawan niya? Nandun na sa kapirasong lupa. Kung nilagay man siya sa lupa, nandun na sa kapirasong lupa. Kahit gaano kadami ang kanyang lupain, dun pa rin siya mailalagay sa kapirasong lupa at dun siya mabubulok, dun siya magiging lupa, babalik sa lupa. Anong importante kay Almighty Father? Yung heart natin, yung puso natin, yung soul natin, kailan makabalik kay Almighty Father? Kaya siya ang pagsisilbihan natin, siya ang pagtitiwalaan natin. Verse 10, weep not for the dead, nor bemoan him. Weep bitterly for him who goes away, for he shall return no more, nor see his native country. Umiyak kayo hindi sa mga patay or bemoan him, sabi. Weep not for the dead, nor lament. Huwag kayong umiyak sa namatay or ano ba Tagalog ng bemoan? Mag-regret or complain or weep or mourn, no? Kundi, kanino dapat iyakan? Sino ang dapat iyakan? Weep bitterly for him who goes away. Baka sabihin niyo, pareho lang yun na. Weep not for the dead nor bemourn him. Tapos weep bitterly for him who goes away. Magkaiba yun. Weep not for the dead nor lament him. Huwag yun ang iiyakan. Dahil yung dead, namatay lang yun sa katawan. At yung soul niya, na kay Almighty Father. Pero, weep bitterly for him who goes away. Ang iyakan natin, o ang ipanghinayangan natin, ay yung tao na
umalis at hindi na makakabalik sa kanyang native country. Hindi na makakabalik sa dito sa mundo. Uulitin ko, tayo, create tayo ni Almighty Father. Yung soul natin babalik sa Kanya. And then sa end of times, gagawa si Almighty Father ng Kingdom of Jesus Christ. Establish yung Kingdom of Jesus Christ here on earth. Mag-ibababa ang New Jerusalem. So makakabalik yung soul natin from heaven to land. To this land. Dahil lilinisin ni Almighty Father ang land. Naintindihan niyo? Tatanggalin ang mga wicked people, ito throw into eternal damnation. Ngayon, sila yon. Itong weep bitterly for him who goes away. Aalis sila. Hindi na sila makakabalik dito sa lupa. Nor see his native country. Native land. Hindi na sila makakabalik dito sa lupa. Yung mga taong nasa impyerno. Naiintindihan na ninyo? Pero tayo, as followers of Christ, babalik tayo kay Almighty Father, yung soul natin, and then, makukuha natin ang inheritance natin. Pag magkakasama tayo, ibababa ang New Jerusalem dito sa mundo, makakabalik tayo dito sa lupa. Naiintindihan na natin? Dahil establish ni Almighty Father ang New Jerusalem. Ibababa nga niya, di ba, nandito sa Book of Revelation, nabasa natin, di ba? Saan ba yun? Baka kasi hindi yun makita. Di ba sinukat pa nga ng angel? Dito sa Revelation chapter 21. Kaya, yung soul na nasa heaven, ibibigay ang inheritance, eternal life, and then, itong Revelation chapter 21. Naintindihan na ninyo? Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no more sea. Wala ng dagat. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God. From heaven, binaba dito sa mundo. New Jerusalem, tinanggal na yung mga wicked people. Naintindihan na ninyo? Kaya makakabalik yung soul natin dito sa mundo. Pag umakyat tayo kay Almighty Father, makakabalik tayo dito sa lupa. Dahil ito ay created by the Almighty Father for His children. Land of promise. Verse 11. For thus says the Lord concerning Shallum, the son of Josiah, king of Judah, who reigned instead of Josiah his father, who went from his place. He shall not return here anymore, sabi ni Almighty Father, but he shall die in the place where they have led him captive, and shall see this land no more. Concerning, bakit nagbanggit ng ibang king, no? Dahil dito sa Jeremiah chapter 21, si Zedekiah, tapos bakit naman dito nagbanggit ng ibang king naman, si Josiah naman? So, ibig sabihin, no? It's a metaphor. Na nangyari ito nung past, pero sa atin, mangyayari din ito sa future. Pero, tayo ito, mga wicked people, sinisimbolize ng mga kings na wicked, ang mga tao sa ngayon. Naiintindihan ba? Yung mga wicked king noong unang panahon, nung nandito sa Bible, si Josiah, si Jeconiah, sinisimbolize mga wicked king, di ba? Tayo rin, mga king din tayo sa buhay natin, sa buhay ng sa business niyo, king din kayo. May mga wicked, no? Ngayon, he shall not return here anymore, but he shall die in a place where they have led him captive, and shall see this land no more. So, isang example to, na ang tao, pag hindi na babalik dito, kung wicked siya, anong mangyari sa kanya? He shall die in the place where they have led him captive. Pag nasa impyerno ka, yun yung second death. For there is no future and I hope therein Hades, no? Kaya yun yung sinasabing die. Kasi yun yung second death.
Pag kay Almighty Father, you will rest. Diba? Si Daniel, you will rest in the Father. And then, David rested with his... Pero ito, he shall die. Nakikita nyo na? Moses rested with his ancestors, with the Almighty. Mga ganon. Nakikita nyo na ba? Kaya, dun ka mamamatay, sabi, sa die, kung saan ka naka-captive, kung saan ka nakakulong. Kulungan yung impyerno. Yun ang second death. And shall see this land no more. Hindi na makakabalik dito sa land na to, dahil ang land na to, pag nilinas na ni Almighty Father, inheritance itong land dito, magiging New Jerusalem. Woe to him who builds his house by unrighteousness, and his chambers by injustice, who uses his neighbor as service without wages, and gives him nothing for his work. Abuse of authority. Kaawa-awa naman yung isang tao na pinayaman niya ang sarili niya, naging sikat siya sa pamamagitan ng pang-aabuso, pang-manipula, at sa kasalbahihan, at sa mga evil ways. Nakakaawa ang taong yun, sabi ni Almighty Father. Dahil na-establish niya yung kanyang bahay o yung sarili niya dito sa mundo, pero ginamit naman niya ang pang-aabuso. Pagmamanipula. Nakakaawa ang ganong tao, sabi ni Almighty Father. Who says, I will build myself a wide house with spacious chambers, and cut out windows for it, paneling it with cedar, and painting it with vermilion. Ang house, hindi lang ito ay literal na house. Yung body natin, the temple of the Holy Spirit, temple of our Father. So, yung house na tayo, sinisimbolize din yung katawan natin, ano? Ngayon, anong sabi dito? Ginagamit mo yung sarili mo para sumikat ka, para maging powerful ka, nananakit ka ng tao, para yumaman ka. Paneling it with cedar. Yung cedar kasi, no? Ito ay pampaganda ng bahay kasi matibay siya. Ngayon tayo, ganitong ginagawa natin. Nag-aaral tayo, nagpapasikat tayo para mataas ang maging posisyon natin sa lipunan. And painting it with vermilion. Ano ba yung vermilion? Yung vermilion, it's a reddish-orange color that symbolizes wealth and prestige. So tayo gusto natin lagi wealthy, prestigious. Pag mahirap, ayaw natin. Ganon ang tao. Kahit ang mga mahihirap, mas tinitingala nila yung kapwa nila, ay mas tinitingala nila yung mga mayayaman, mas sinusunod nila yun. Kung naasaan ang pera, yun ang susundan nila. Lahat ng tao, ganun. Kaawa-awa, sabi ni Almighty Father. Pinapaganda mo yung sarili mo, pinapagbago mo yung personality mo sa tao, yung character mo, na maging sikat ka, mayaman ka, powerful ka. Shall you reign because you enclose yourself in cedar? Did not your father eat and drink and do justice and righteousness, then it was well with him? Ikaw ba ay mabubuhay dahil sa ikaw ay madaming mga achievements? Dahil ba sa mayaman ka? Dahil sa powerful ka? Dahil sa famous ka? Ikaw ba ay mabubuhay dahil doon? Yung mga magulang mo or yung mga ancestors mo, like sino? Si Abraham, Isaac, and Jacob, mga example yun, and Noah. Father natin si Noah, dahil doon tayo galing, no? And then Adam, and then si Almighty Father. Anong sabi? Did not your father eat and drink and do justice and righteousness? Na kaya nabuhay yung mga ninuno mo dahil they did justice and righteousness.
They lived a prosperous life because they practiced doing uprightness, honesty, and integrity. And they have dignity. Kaya naging okay sa kanila. Then it was well with him. So, i-compare dito na hindi yung power, wealth, and fame kaya ka mabubuhay sa mundo na to or yung mga accolades mo, kundi paano ka mabubuhay ng maayos. Kumain at uminom at gumawa ng justice and righteousness or uprightness, integrity para mabuhay. Sundin ang sinusunod ang pinag-uutos ni Almighty Father. Yun ang magandang investment. Kasi dito ang investment na ginagawa ay para sumikat, para yumaman, no? Puro mga bagay sa mundo na to lagi ang iniisip ng mga tao. Verse 16. He judged the cause of the poor and needy, then it was well. Was not this knowing me? Sabi ni Almighty Father. Maganda ang kanyang pagja-judge sa mga poor, sa mga needy, tinutulungan niya. Kaya naging okay sa mga tao, nabubuhay sila, naging prosperous sila, abundant sila, at maraming blessing silang natanggap. Sabi ni Almighty Father. At ito ay dahil sa akin. Dahil lahat ng mga magagandang bagay, galing kay Almighty Father. Kaya nakalagay, was not this knowing me? Kung kilala natin si Almighty Father, alam natin ang gusto niya, sinusunod natin ang gusto niya, nagtitiwala tayo sa Kanya, kung ano ang gusto ni Almighty Father, dahil kilala natin siya, susundin natin siya. Kaya ngayon, makakapag-execute tayo ng justice and righteousness. Hindi dahil sa mga bagay na mga pangarap mo sa buhay. Kundi, laging ang nasa isip natin, para maging maayos ang buhay natin, ay si Almighty Father. Was not this knowing me? Sabi ni Almighty Father. Naintindihan ninyo? Verse 17, yet your eyes and your heart are for nothing but your covetousness. Pero yung mata mo at yung puso mo, anong meron? Covetousness, nagnanasa ka ng mga bagay. For shedding innocent blood. Gusto mong manakit ng mga tao para makuha mo yung mga pagnanasa mong mga bagay sa mundo na to. And practicing oppression and violence. Anong ginagawa mo? You intimidate people, you bully people, you maltreat people, you cheat people. No? O verse 18. Therefore, thus says the Lord concerning Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah. So, iba na naman to. Ibang king na naman to. So, isang example na naman to. Okay? Pangatlong example na to. Na king din siya, wicked din. They shall not lament for him, saying, alas, my brother, or alas, my sister. They shall not lament for him, saying, alas, master, or alas, his glory. Madaling malimutan ang mga taong wicked. Bakit sila malilimutan? Sa eternal damnation, kakalimutan sila ni Almighty Father. The Lord God will turn His back from the people who are already in Hades. Pag nasa Hades, wala na yung kapatawaran. Nandun ka na eh. Wala ka ng chance. Ngayon, may chance pa tayo. Walang nafa-forgot ng mga tao, yung mga nasa Hades. Ulitin ko, dahil there's no hope and a future in Hades. Verse 19, he shall be buried with the burial of a donkey. Ano yung donkey? Mapapahiya siya. He will be ashamed, he will be humbled. Dragged and cast out beyond the gates of Jerusalem. Ilalabas siya, hindi siya makakapasok sa gates ng Jerusalem, sa gates ni Almighty Father, hindi siya makakapasok sa kaharian ni Almighty Father. Itatapon siya, he shall be buried, or ililibing siya, with the burial of a donkey. Ano ba yung donkey? Symbolizes what? Humbleness. Maiha-humble siya, ibababa siya, ibig sabihin. Dragged and cast out beyond the gates of
Jerusalem. Ganun ang mga gagawin sa mga wicked people, those who reject the word of the Lord. Those who don't want to accept reality. Those who don't want to accept the truth. The truth is the Almighty Father and Jesus Christ. Verse 20. Go up to Lebanon and cry out, and lift up your voice in Bashan. Cry from Abarim, for all your lovers are destroyed. You can never get help from anyone anymore. Wala kang matatatawagan na tulong. Walang tutulong sa'yo. Kahit sumigaw ka pa sa impyerno, lakasan mo ang boses mo dahil lahat kayo doon nagsisigawan sa impyerno. Dahil pati na yung mga tao na associated ka sa kanilang wickedness, dahil wicked din sila, sama-sama kayo nandun sa impyerno. Hindi ka makakahingi ng tulong. Akala mo yung si Satanas kakampi mo. Hindi mo kakampi yun. Tuwan-tuwa siya, nasa impyerno ka. Kaya ka nga niya niloko eh. Para mapunta ka sa impyerno, para saktan si Almighty Father. At kung hindi mo naiintindihan yan, nakakalungkot. Verse 21, I spoke to you in your prosperity, but you said, I will not hear. This has been your manner from your youth, that you did not obey my voice. Sabi ni Almighty Father, nung ikaw ay maganda ang buhay mo, sabi ni Almighty Father, when all is well with you, the Lord talked to you. Kinausap ka ni Almighty Father. Anong sabi mo? Ayokong makinig. Hindi ko susundin si Almighty Father, hindi ko siya Diyos. Yun ang sabi mo. Ganyan ang ginawa mo nung ikaw ay youth ka pa. Yung nasa kalakasan mo ikaw, nasa pinnacle of success ka pa. Ano ka pa, lasing ka pa, no, sa success. Kaya, that you did not obey my voice. You did not obey my voice. Sabi ni Almighty Father, lasing ka sa success na nararanasan mo, sa pinnacle of triumph. Kaya hindi mo ko makinig, hindi ka nakikinig sa akin. Verse 22. The wind shall eat up all your rulers, and your lovers shall go into captivity. Surely then you will be ashamed and humiliated for all your wickedness. The wind shall eat up all your rulers. Walang mangyayari sa'yo. Parang ano ka lang, yung ang hangin na dumaan. Pati na yung mga kakampi mo na pare-pareho kayo ng ugali. Kasama kayo sa impyerno. And your lovers shall go into captivity. Surely then you will be ashamed and humiliated for all your wickedness. Makikita ninyo ang sarili nyo doon, magkakasama kayo. Magkakahiyaan kayo. Mapapahiya kayo dahil sa kasamaan na ginawa ninyo. Hindi kayo nakinig kay Almighty Father. Yung mga nagpapatronize sa inyo, ng mga sinasamba kayo, ng mga sineselebrate kayo, hindi na nila kayo celebrate. Sama-sama na kayo doon sa impyerno. Mapapahiya kayo. Sabi ni Almighty Father. Hindi ko salita to. O inhabitant of Lebanon, making your nest in the cedars, how gracious will you be when pangs come upon you, like the pain of a woman in labor. Kayo na mga tao kayo na yung you are living a luxurious life. You are living your life to the fullest in this world. Ginagawa nyo ang mga gusto nyong gawin, mga covetousness, deceit, wickedness. Yung bahay ninyo, cedar, marangya, maganda ang mga plano ninyo, puro kayo ang magkakasama. Pare-pareho kayo ng ugali. How gracious will you be when pangs come upon you? How lovely will you be
When you experience pain and suffering, sabi ni Almighty Father, because you will be humbled by the Almighty Father. Magiging maganda ang itsura mo dahil sa paghihirap mo. Bakit magiging maganda pag magiging itsura mo? Dahil hihingi ka ng tulong kay Almighty Father. Magiging humble ka. Kaya, how gracious will you be when pangs come upon you? You will look lovely. Ibig sabihin doon, ang ganda mong tingnan. Humihingi ka ng tawad, nagmamakaawa ka. Na parang ikaw ay isang babae na nanganganak, nang nasasaktan na habang nanganganak, or in labor, or in childbirth. Dahil sa mga oras na yon, nagdadasal ka. Kaya maganda ang itsura mo. Dahil nagdadasal ka sa iyong pag nasa harap mo na ang pain and suffering. Sabi ni Almighty Father. Verse 24. Ito naman, si Coniah or Jeconiah, Jehoiakim, as I live, says the Lord. King din to ha. So iba-ibang mga king, pang-apat na king na to. Though Coniah, the son of Jehoiakim, king of Judah, were the signet on my right hand, yet I would pluck you off. As I live. Hindi sinabi ni Lord na as long as I live. Kasi, pag sinabing as long as I live, may hangganan. Kaya sinabi ni Almighty Father, as I live, dahil buhay ako. Sabi ni Almighty Father, kahit na ikaw yung signet on my right hand, kahit ikaw yung isang magandang, alam mo ba yung signet, alahas sa aking kanan na kamay, tatanggalin kita, sabi ni Almighty Father. Kahit ikaw ay treasure ko, yun ang ibig sabihin. Kahit tinuturing kita na treasure ko, importante sa akin, simbolo ka ng aking gloriousness, dahil ikaw ay nakalagay sa aking kamay, tatanggalin kita, sabi ng Almighty Father, and I will give you into the hand of those who seek your life. Ibibigay kita sa mga tao na hinahanap ang buhay mo. Sa mga enemies mo, ibibigay ko ang buhay mo. And into the hand of those whose face you fear, the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and the hand of the Chaldeans. Doon sa naghahanap ng buhay mo, sino yung nagsisimbolize dito sa chapter na to, yung si Nebuchadnezzar in the hand of the Chaldeans. Ito, ang nagsisimbolize ngayon ay ang wickedness dito sa chapter na to ha. Dito sa verse 25. Ibibigay kita sa mga demonyo. Doon sa papatay sa iyo. I will give you into the hand of those who seek your life and into the hand of those whose face your fear. Whose face you fear. Nakakatakot ang itsura. So I will cast you and your mother who bore you into another country where you were not born, and there you shall die. O yun na naman, itatapong kita sa lugar kasama na ang mga kapareho mo ng ugali. Sa isang lugar na hindi naman yun talaga ang lugar mo. Pero doon ka mamamatay. Sa impyerno na naman. Nakikita ninyo, example ni Almighty Father, 4 na yun na king. Inuulit-ulit ni Almighty Father para maintindihan ng tao. Naiintindihan niyo ba na ba? Hindi pa rin ninyo naiintindihan. Ang country kasi, ulitin ko, yung country na sinasabi ito, yung land dito, ay yung Hades. Where you were not born, and there you shall die. Hindi ka pinanganak doon, hindi ka familiar sa lugar na yon, pero doon ka mamamatay. Second death.
but to the land to which they desire to return, there they shall not return. Gustong bumalik sa lupa, hindi na makakabalik sa lupa. Nandun ka sa impyerno, gusto mong bumalik sa lupa, hindi ka na makakabalik sa lupa. Gusto mo lang bumalik sa mga maayos na lugar dahil nga naghihirapan ka sa impyerno, hindi ka na makakabalik. Doon ka na. Forever. Verse 28. Is this man, Coniah, a despised broken idol, a vessel in which is no pleasure? Kaya nga di ba tayo ay si Almighty Father ang potter, tayo ang vessel or clay. Siya ang nagfo-form sa atin. Ngayon sabi, ito ba yung tao na broken idol? Si Coniah. Si Coniah tayo rin to, mga wicked people. A vessel in which is no pleasure, hindi magandang itsura. Dahil masama ang ugali. Yung lalagyan, masama ang ugali. Why are they cast out, he and his descendants, and cast into the land which they do not know? Bakit sila pinaalis sa kanilang lupain at itinapon sa lugar na hindi nila kilala? Kasama na yung mga tao na namana or gumawa ng kasalanan ng ninuno, pati ng mga anak niya. Naintindihan? He and his descendants, siya ay ninuno, pati yung mga anak niya dahil ginaya yung kanyang example, yung kanyang wickedness. So, may mga tao na may anak, no, ginaya ang kasalanan ng tatay, yung anak ginaya ang kasalanan ng tatay, tapos nanganak na naman siya, ginaya naman yung kasalanan ng tatay. Chain reaction, ano? Kaya lahat sila, they will cast into the land which they do not know, which is Hades. O earth, 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 hear the word of the Lord. Kaya nga sinabi ni Almighty Father, earth, earth, earth. Hindi lang Judah ito. Whole earth ito. Buong mundo. Naintindihan na ninyo? O hindi pa rin? So the people of nations must listen to the words of the Almighty Father and understand it and obey our Father. Para hindi tayo maitapon sa lugar na hindi natin kilala at hindi na tayo makabalik dito sa lupa na to. Dahil tayo, pag ang soul natin ulit bumalik kay Almighty Father, na mapunta tayo sa heaven, ibibigay sa atin ng inheritance galing sa heaven, ibababa ni Almighty Father ang New Jerusalem, at doon tayo sa New Jerusalem mananahan kasama si Jesus Christ. Kaya yung mga nagpapachismis na masisira ang mundo na to, mag-disintegrate, sasabog, hindi sasabog. Chismis lang yun ng science, ha? May magko-collide daw ng mga comet. Hindi ganon. Hindi hayaan ni Almighty Father masira ang lugar na to, ang mundo na to. Ang gagawin ni Almighty Father, tatanggalin niya ang mga wicked people, yung nagpapakalat ng mga kasinungalingan. Yung pilit na tinatanggal si Almighty Father sa mundo na to, yun ang tatanggalin ni Almighty Father. Thus says the Lord, write this man down as childless, a man who shall not prosper in his days. For none of his descendants shall prosper, sitting on the throne of David and ruling anymore in Judah. Bakit sinasabing write this man as childless? He will be long forgotten and no one will remember him nor his deeds. He will be forever gone. For none of his descendants shall prosper. Di ba una sinabi, write this man as childless. Tapos binanggit, for none of his descendants shall prosper. Sabi, childless daw. Bakit ngayon none of his descendants? Nakikita ninyo? Kasi nga, ibig sabihin nun, yung mga anak niya na gumaya sa kanyang kasalanan, hindi rin magpa-prosper. Kung ano yung ginaya nila sa magulang nila na kasalanan, sa tradisyon na hindi pinagutos ni Almighty Father, ginaya ng mga anak, sila rin, hindi rin sila magpa-prosper. Dahil ginaya nila yung kanilang magulang, they will also bear the weight of the sins of their
ancestors kasi ginaya nila. Naintindihan na ninyo? Itong Jeremiah chapter 22. Hindi naman kayo sasagot. Tinatanong ko, naintindihan ninyo? So, gusto ko na explain itong nasa Bible, sa Jeremiah, gaya ng nasa Isaiah, gaya ng Daniel, it is for us, hindi dahil sa nakaraan na to, ito yung tao, para sa mga tao noon unang panahon, kundi applicable to up to now. Gaya ng mga Israelites from Egypt to the promised land sa Israel. Applicable din yun sa atin up to now. Naintindihan na ninyo? Na dati tayong galing sa lugar ng makasalanan, no? Symbol no? ng Egypt, lugar ng makasalanan. Ngayon, naglalakad tayo, nandito tayo ngayon sa desert, nahihirapan tayo, hanggang sa makapunta tayo sa promised land, sa land ng tatay natin. Nakikita na ninyo yung comparison? Ha? Ganito rin dito sa mga sinasabi dito ni Almighty Father, kasi salita niya to. Pinasulat niya lang kay Jeremiah. Na hanggang ngayon na mabasa natin para maintindihan natin yung tatay natin, kung ano yung plano niya. Inuulit-ulit ni Almighty Father, hindi maintindihan ng tao. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil pinapaintindi niya sa atin. I glorify my Father. He is amazing. Hindi ko rin maintindihan ito. Honestly. I'm being honest to you, hindi ko rin naiintindihan. Isang basa ko, hindi ko maintindihan. Lord, ano ang sasabihin ko? Hindi ko ito naiintindihan. Tulungan mo ko, Lord God. Help me. Wala akong alam tungkol dito. Hindi ako nakapag-aral, Almighty Father. And this is for you, Almighty Father. I'm dedicating all this for you. Because this is your words. These are your words. This is for you, Almighty Father. It's not my words. It's not for me. I don't seek fame or anything. I just want to serve my Father. And I'm very thankful na naiintindihan ko. That's why I'm sharing it to you, because I have a responsibility to tell to people the wonders of the works of the Creator, our Father, because He loves us so much. Jesus Christ loves us so much. At yung pagmamahal na yun, hindi mawawala kahit kailan. Never. So, now, meron tayong chance. Pero pag napunta na tayo sa land na hindi natin alam, itinapon na doon, wala nang balikan yon. Ano ka na doon? Nakakulong ka na. At ginagawa ni Almighty Father ang lahat na to for us because He loves us. Thank you, and God loves us all so much. Always remember that.